Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Si Professor Tonton Julito. At good morning sa mga sa mga umaga ngayon at good afternoon sa mga hapon, good evening sa mga gabi na nanonood sa ngayon dito sa live. At siyempre sa mga delayed, sa mga mga team replay natin sa YouTube. Unang-una gusto kong magkipagsimpatya sa mga taong may mga kamag-anak ngayon sa Los Angeles, sa California, na kung saan patuloy na rumaragasa ang sunog, malawakang pagsunog sa iba't ibang lugar. Nakalulungkot po yon. Saka natin pag-usapan tungkol ng isyong ito kasi medyo may pagka-scientific. Ang pag-usapan po natin ngayon, usapang ayuda. Kasi pinag-uusapan ito, mainitang pinagtalunan ang tungkol sa AKAP, kailangan ba talagang bigyan ng ayuda ang mga tao, so pinagdidibatihan, anong papel na gagampanan ng mga politiko dito. Pero marapatin natin na bago tayo magtalo tungkol sa AKAP o sa ayuda, pag-usapan natin ano ba yung ayuda yan na yan? Kasi hindi isang klase yan, maraming klase po ang ayuda. Isa-isahin po natin yung mga yan kasi alam mo, kaya tayo hindi nagkakaintindihan kasi hindi natin nililinaw ano yung mga ayuda programs, yung mga key differences. Sa ngayon, meron po tayong tinatawag na 4Ps. Yung ang 4Ps ay Pantawid Pamilyang Filipino Program. Ito pa isang programa na ini-implement ng DSWD na ang layunin ay tugunan ang tinatawag natin na intergenerational cycle of poverty. At para magawa ng solusyon ang kahirapan, kailangan mag-invest ng pera sa kalusugan, sa nutrisyon at sa edukasyon ng mga mahirap na mga kapwa natin Pilipino. So ito ay isang conditional cash transfer sapagkat ito ay hindi basta-basta binibigay. Una, kailangan qualified ka. Pangalawa, ibibigay ito sa iyo sa kondisyon na meron kang mga anak na nag-aaral sa eskwelahan at ikaw ay regular na nagpapacheck up sa inyong mga health units o service para sa mga bata at lalo sa mga buntis na babae. At kasama din dito yung pag-attend mo sa mga family development sessions. So ito hindi ho ito tinatawag na walang kondisyon, may kondisyon po ito, itong 4Ps. At ito po ay masasabi natin no long-term poverty alleviation strategy kasi nga hindi ka bibigyan ng pera pag hindi ka magpapaaral ng bata at hindi mo i-check ang kalusugan ng mga bata at ng mga buntis na babae at hindi ka attend ng seminars. So may kapalit ito at ang nag-implement ito ay DSWD. So yun po yung 4Ps. Kung titingnan natin, hindi ito basta na lang bibigyan ng pera ang tao. Ang target po ng 4Ps ay poverty alleviation at ito ay isang conditional cash transfer. Meron din po tayong tinatawag na AICS. Ito po yung Assistance to Individuals in Crisis Situations na ini-implement din ng DSWD, ang AICS. At ito ay isang beses na pagtulong para magbigay ng kagyat at isahang pagtulong sa mga individual at pamilya na nasa krisis. So ang coverage po nito yung tulong medikal, tulong sa pagpapalibing, tulong sa pagbibigay ng pamasahe kung kailangan mong mamasahe, kung kulang ka ng pang-tuition sa anak mo one time, o yung pag-assist sa pambili ng pagkain. So ito ay binibigay sa panahon ng medical emergencies, mga death of a family member at mga panahon ng kalamidad. One-time financial material aid po ito. At based po ito sa assessment sa social worker. So, hindi po ito long term. Ang layunin po nito ay address ang urgent needs, yung kagyat na pangangailangan. So, ito ho ay walang kondisyon, isang beses ang pagbibigay. Again, DSWD ang namamahala dito. Meron din tayong tinatawag na TUPAD. Ito po yung tulong paghahanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. At ang implementing agency po nito ay hindi DSWD kundi DOLE. Ito ay para bigyan ng emergency employment ang mga disadvantaged sa mga walang trabaho. So, ito po ay short-term employment ng mga 10 hanggang 30 days lang. Katulad ng paglinis, pagwawalis. So, ang mga binibigay dito ng trabaho, yung community-based work, katulad ng paglilinis ng daan, pagme-maintain, pagkukumpuni ng mga nasirang ah,
ista, infrastruktura sa barangay, at usually, ang binibigyan nito yung mga naapektuhan ng kalamidad. So ito ay payment ng sweldo o sahod sa temporary employment na hindi hihigit sa 30 days. At ang binibigay pong sweldo dito, yung align sa regional minimum wage. So ito po ay employment-based assistance. At ito ay may kapalit. Conditional ito sapagkat ang kapalit nito magtatrabaho ka. Okay. So meron na po tayo na-discuss na tatlo. Yung 4Ps, yung AIC, saka yung tupad. Ano po yung akap? Actually, ang akap, hindi po ito, may akap pong bago at may akap na dati. Baka malito kayo. May dating akap, yung abot kamay ang pagtulong na ini-implement din ito ng Department of Labor and Employment. At ang layunin nito ay yung bigyan ng tulong ang mga nawalan ng trabahong OFWs dahil sa COVID-19 pandemic. So ito ay one-time financial assistance sa 10,000 at ang mga target nito yung mga OFW sa sabi ko nawala na ng trabaho dahil sa pandemic. So specific lang ito sa OFWs at sa ngayon wala na pong pandemic so hindi na po ito ngayon na-implement. Ang kapalit po nito na akap, ito po yung mainitang pinagtalunan natin. Sapagkat itong akap na ito yung akap na ayuda sa kapos ang kita program. Ano ba itong akap na ito? Itong akap na ito ay ibibigay sa mga pamilya na nasa minimum wage o under poverty. Yung below poverty threshold ang kanilang income o kaya naka-minimum wage at hindi sila kasali sa 4Ps at sa tupad. Hindi ka dapat benepisyaryo ng 4Ps, hindi ka rin nag-enjoy ng tupad sa kasalukuyan. At ito yung one-time na ayuda na 3,000 hanggang 5,000. Depende siguro sa anong pangangailangan mo, depende rin sa kakayahan ng, ng panahon na namimigay. At ang DSWD po ang nag-implement nito. So ito naging mainitan sapagkat ang budget po nito sa kasalukuyan ay 24 billion ba o 26 billion? Kung ako'y parang 25 point something billion. Bilyones po ang binigay dito. At dati, kaya ito ay nasita, ako mismo ang isa sa mga sumita nito. Kasi ang unang labas nito, ito ay programa na mangingialam mga congressman at senador. In fact, sa dating budget, merong allocation ang Congress, ang House at ang Senate. Na parang ang disenyo nito, bagamat ito implement ng DSWD, ang mga congressman at mga senador ay sabihin na natin, makikialam sa kung sino ang bibigyan. So, ibig sabihin yan, ang hula ko dito sa original design, yung congressman senador, dala-dalong pera ng DSWD mamimigay sa mga barangay. Or kaya baka silang lapitan ng mga nangangailangan, sila yung magpipirma na ipapadala sa DSWD, bigyan mo ito. Parang may ganong klase ng papel na gagampanan at nagkaroon nga sila ng quota na parang 5 bilyon sa Senado at 20 plus billion sa House ang quota. So syempre, ang nagtaasan ng kilay, ano naman ang kinalaman ng mga congressman at senador dito? Ngayon, napagtagpi-tagpi na ito ay maaring kaugnay na dahil malapit ang eleksyon at magiging bahagi ng pangangampanya. Nagagamitin ng mga congressman at senador, lalo na mga tumatakbo uli o mga tumatakbo uli ng re-election, ang pera ng bayan para gamitin na sa pampapogi ng mga sarili. So ito yung naging dahilan kung bakit naging mainitan ng pagtatalo dito. So, bagamat ito ay napalitan na nung pinirmahan ni Pangulong Marcos ang budget, inalis niya ang ganong klase ng sistema. Kapag nagkaroon ng pagbabago na ito ay magkakaroon ng rules and regulations at ito ay magiging fully monitored at walang papel na gagampanan ng mga congressman at senador. Ang DSWD, ang DOLE at ang NEDA yata ang inatasan na magawa ng implementing rules and regulations dito. So, natugunan yung pangangailangan yung pangailang linawin, ano ba itong akap na ito. Pero ganun pa man, andun pa rin yung, ako personally, para sa akin ito, Sa akin kasi, kung ang palalabasin natin, ito ay poverty alleviation program. Ako parang mas okay sa akin na 4Ps kasi mayroong kaakibat na gagawin. Ibig sabihin, pag-aralin mo ang anak mo. Ibig sabihin, alam naman natin kapag nag-aaral ang bata, malaki ang chance na magiging economically successful siya. Pag malusog ang bata at malusog ang pamilya,
ay maganda yung social welfare nila. At pag may literacy sila sa livelihood, sa development issues, ang household ay maganda rin ang sitwasyon na lalagay mo sa context nabig mo na literacy, development literacy ang household. Ang tupad, at least may kapalit na trabaho, nagtatrabaho sila. Kaya sila sinisweldohan. So, yung IKES naman, yun ay ah, talagang kailangan ng tao na, urgent talaga. Walang perang pambili ng gamot. Pero itong AKAP kasi, they are projecting it like to promote social justice at anti-poverty. Parang ako, ang tingin ko, yung one time na 5,000, pagpalagay natin, gawin na natin 5,000, kahit pwedeng 3,000. One time na 5,000 ibibigay mo sa isang pamilya. Parang para matugunan yung kahirapan, that is just one drop in the bucket. Parang, ah, alam naman natin kung gaano kabilis maubos ang 5,000. Di ba? Paano niyan matutugunan ng poverty? Paano niya ma-alleviate ang poverty kung hindi naman sustained? Di ba? So yun yung duda ng marami. Na parang ito ay ibibigay mo sa panahon ng eleksyon. Bagamat ang mga tao hindi ngayon mangingialam. Sana naman yung IRR na ipo-formulate talagang walang pakialam. Hindi talaga bibigyan ng papel ang mga congressman at senador. Pero ano ba, effective ba ito? Kasi ang magbe-benefit ito yung hindi naman kabilang sa tupad at sa four-piece. Sa tupad, nagtatrabaho sila, minimum wage. At least kung 30 days yun, definitely mga above 11,000 din yon. Kapag naman four-piece ay may mga benefits na natatanggap. At long-term ang effect nito dahil para sa edukasyon at kalusugan, nagkakameron ng kondisyon, conditional cash transfer ito. Pero itong AKAP sa bagong version nito, kasi yung dating AKAP wala na kasi binigay lang yun sa mga OFW na nawalan ng trabaho. Itong bagong AKAP na ito ay ako parang ganun pa rin. Ganun pa rin ang ano ko dito. No? Parang tanggapin na natin ito ay hindi about social justice. Ito ay para lang bigyan ng kagyat na tulong na hindi pang matagalan. So paano nito matutugunan ng kahirapan? Baka pa nga maging inflationary ito. Imagine, bilyong peso ang pinakawalan mo sa ekonomiya. It will spur spending. It will increase demand. Of course, there is an argument that it will trigger economic activity, pero at the same time, biglang pag ganyan, baka makatulong pa yan. Alam mo, pag election kasi, may inflation after every election kasi ang daming perang umiikot sa ekonomiya. Tumataas ang demand ng tao. Therefore, ayun, pag mataas ang demand, kaunti ang supply, nagtataasan ng presyo. Di ba? Ng bilihin. So, magkakaroon ng inflation. So, yun yung problema. So, sana po naintindihan natin, nakatulong tayo sa pagpapaintindi sa mga iba't ibang klase ng ayuda, na hindi lamang iisang klase yan, at nakatulong din tayo sa pagpapaunawa sa mga binipisyo at the same time, lalo na itong AKAP, ano yung mga panganib na hinaharap natin dito. O sige, sana nakapag-turo ko sa inyong kaisipan na plus ko may mga puso at napabago ang mga panayon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, magsilbi ka. Serve the people. Sige, kita-kita ulit tayo sa Miyerkules. Miyerkules tayo magkita-kita ulit sa usapang politika. Kasi baka sa Biyernes hindi tayo makapag-usapang politika. Inuuna ko kasi maaga ang biyahe ko sa Biyernes. Kaya pasensya na po, baka hindi tayo magkaroon ng usapang politika sa Biyernes. I will try compensating it. Pero baka kung mag-usapang politika sa Biyernes, baka gabi na. Ayokong mangako. Kasi ang dami ko pong gagawin sa Biyernes. Sige, kita-kita tayo sa Miyerkules. Lagi ko sinasabi, mag-ingat po tayo lagi. Magdasal, magpasalamat sa mga biyayang natagap na isang taon at magdasal sa mga kaligtasan natin at sa kalusugan natin. At mag-ingat lagi sa kalusugan. Health is wealth. Laging sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. See you Wednesday. Bye for now.